Naalarma po ang ilang grupo sa patuloy na pagdami ng teenage pregnancy sa bansa na kinumpirma mismo ng datos ng gobyerno. Bukod sa epekto nito sa buhay ng batang maagang nabubuntis, dagok din daw yan sa ekonomiya. Teenage pregnancy here in the Philippines is still among the highest, not only in the region but also worldwide. Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Paalala lamang na magkakaroon tayo ng pagsusulit bukas kung mas ating pinagsasabi. Maraming salamat. Thank you. Sis, birthday na pala bukas si Ma. Invited ka ba? Oo, te. Sabay pa nga tayo nang-invite eh. May suotin ka na ba? Wala pa nga eh. Tara, hanap tayo. Gusto ko mag-dress kasi party yun din. Dig, umaya na lang. Sige men, sumasumabay kang saan ka ka. Sige, umaya na lang. Ubunin ko na yung gamit ko. Pakita tayo sa labas. Wag mo. Daniel, sama naman kami. Uy, libre. Libre daw, te. Tara. Sige, sama na. Tara. Uy, saan ka pupunta? Sabi na tayo kumain. Lalabas na ako. Bibili na lang ng pagkain. Wala ka na. Yana, yung pinagkainan natin mamaya pag-uwi mo, gasa mo na yan, ha? Oo, Nay. Hindi ko na yan maasikaso, pagod ako ngayon. May laba pa ako bukas. Sige na, Nay. Dito na ako. Gagawa ko ng project. Nandito na yung kasama ko. Siguraduhin mo ng project ang gagawin mo, ha? Oo, Nay. Sinasabi ko sa'yo, Yana. Be, pinayagan ka ba? Oo, Be. Tara na. Baka marinig ko tayo ni Nanay. O tara, kasama niyo muna, bibihis lang ako. Never thought that I'd fall in love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never saw messed up, up. When you walked out, said that you had Birthday bro. Thank you bro. Kamusta ka na? Oo lang bro. Abot magkita ngayon. Sipingagan. Eric, tara sa labas. Papakilala pa kita. Stacy. Wait lang, sabihin ko na si Maka. Hanap na kasi ako ni Nanay. Ang oras na. Ngayon ako umuwi ng ganitong oras eh. Di ba tayo dito na nakakatagal? Uwi na ba si Yana? Ewan ko ba dito? Oo nga eh. Uwi ka na ba? Oo, wala kasi kasama si Nanay. Sige, pero last shot. Boys, kami. Stacy, Stephanie, Jana. Ulit na ako ah. Tara, tara. Wait lang, parang nahihilo na kasi ako eh. Uy!
po dito. Nakita mo ba si Yana? Pag hindi pa kasi hindi mo umuwi, ang parang sa akin, nagawa sila ng mga klase niya ng project. Yung project, matagal na po natapos yun. Pero ang parang sa akin, nagawa sila ng project. Kakilala ko po yung kagrupo niya. Pwede po natin itahan. Tara, samahan mo nga. Alam mo ba kasi yan si Yana? Hindi na mapagsabihan yan. Hindi na nga nakikinig sa akin yan eh. Sino po ata tayo sa bahay? Shay, tao po. Shay. Ano po yun? Bakit po? Sama ko si magulang niya eh. Nakita mo ba siya? Ay, kakakita ko lang. Hinatid ko Mac. Pauwi na po yun. Ah, si Mac ba nagatid? Mga anong oras kaya yun eh? Mga ano po yun eh, bandang alas 6 po. Paano kasi sa akin gagawa sila ng project ng mga klase niya eh. Ha? Eh, matagal na po yun eh, di ba, Dave? Tama. Kaya ganun ba, Neng? Sige, maraming salamat ha. Pasensya na sa abala. Salamat siya yan. Ah, Dave, andito na pala si Yana. Si Mac pala ang naghatid. Nakukwento kasi sa akin ni Yana na kilala pala sa school niya si Mac. At mabait yung batang na yon. Ito naman kasi si Yana eh. Ni hindi marunong sumunod at makinig sa akin. Kami na nga lang dalawa at wala na ang kanyang tatay. Ayaw pa magpakaayos. Lahat ginagawa para sa kanya. Lumarakit-rakit na nga ako para lang makapag-aral lang siya at maahon sa hirap ng kalagayan namin ngayon. Tas ganyan pa. Ay, nakakabalit. Oh, Nay, bakit parang nag-iba ata yung amoy na niluluto mo? Ano ka ba? Paborito mo kaya to? Ha? Yan ba yun? Wala namang nagbago sa timpla ko. Siya nga pala, Yana. Uuwi na pala ng probinsya yung suki ko sa Labada. Wala na akong pagkukunan sa araw-araw natin. Hayaan mo, Nay. Makatapos lang ako ng senior high school, magtatrabaho na ako. Yan ang wag mong gagawin. Eh, paano ka? Paano yung kalusugan mo? Bubugbugin mo yung sarili mo, kakatrabaho? Hindi mo birong gastusin sa pagkakolehiyo, Nay. Kahit na, kaya kitang iraos kahit magkanda kuba-kuba pa ako. Yana, may ballpen ka pa ba dyan? Andiyan na, sa may bag ko, sa ilalim ng TV. Ikaw na kumuha, nagtataob po ako eh. Saan ba dito? Diyan lang, Nay, sa bulsa. Yan, ano to? Ano to, Yana? Nay, sorry, Nay. Paano mo nagawa sa akin to? Lahat ginagawa ko sa'yo. Alam mo ba kung nabubuhay ang tatay mo, hindi matutuwa sa ginawa mong yan? Ano, Yana? Hindi ka makapagsalita? Aksidente nga lang po. Anong aksidente? Hindi ko naman po ginusto to eh. Alam mo, ang hirap na dinadanas natin, Yana. Yana, bumalik ka dito! Tay, sorry po. Hindi ko naman po ito sinasadya eh. Hindi ko alam ko naman po na hindi ito yung buhay na pinangarap niyo sa akin. Hindi ko rin naman po kaya palaglag yung bata kasi hindi na po matatama ng isa pang pagkakamali. Ang isang pagkakamali. Pangako ko po, gagawin ko ang lahat para mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Pangako yan, Tay. Ay, andito ka lang pala. Kahit walang mapala, pag nilahan ang damdamin, Ay, madumi ba? bagong pag-ibig. Dito ka natulog? Hindi, nakakatakot kaya dito. So ngayon, alam mo na. Oo, alam ko na. Eh di, hinuhusgahan mo na ako yan. Kahit kailan, dito yung sila. Okay ka naman. Kung kailangan mo ng tulong, dito lang ako. Salamat kasi sa lahat ng problema ko, lagi ka nandiyan. Ako ay nalilito.
captain sa basketball team? Ha? Ha? Paano? Eh di ba nga ikaw nga yung papalit kay Ma kasi nag-migrate na siya sa US? Ah, yun ba? Hindi pa kasi official yung announcement eh. O sige, una na ako. May gagawin pa pala ako. Bye! Wala na, tara na, uwi na tayo. Ay, uwi na ba tayo? Ang pangalan mo ay Hope. Yana! Oh, bakit, Dave? Siop! Ano kayo? Sinugod sa ospital. Ha? Ano nangyari? Mamaya ko na sabihin sa'yo, sumunod sa akin. Tara na! Si Hope Villanueva po. Yana, si Hope! Nay, ano nangyari? Excuse me. Mother po ba ni Hope Villanueva? Opo, Dok. Hinahayaan niyo po bang magutom ang bata? Di po kasi ako kasama nito. Nagtatrabaho po kasi ako. Kasi yung kasama nito sa bahay. Ganun po ba? Nagkaroon po kasi siya ng gastric ulcer eh. Ano po yung gastric ulcer, Dok? Ang gastric ulcer po is ito po yung di pagkain sa tamang oras ng isang tao at sinasabayan po ng acid. Ano po ba yung dapat gawin para po hindi na po lumula? Pakainin po siya sa tamang oras and inumin po ng vitamins at yung iba po reseta is bibigyan ko na lang po kayong mamaya. Sige po, Dok. Salamat po. Panginoon, tulungan po ninyo ang aking anak. Tulungan po ninyo akong makayanan ng lahat ng to. Huwag po ninyong pababayaan si Hope. Napakabata niya pa para pagdaanan ito. Siya po ang lakas ko. Kahit na may pagsubok at trahedya sa ating buhay, mahalaga na manatiling matatag at determinado upang tuparin ang ating mga pangarap. Ang bawat hamon ay maaaring mag-isang pagkakataon upang patunayan ang ating lakas at kakayahan. Sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, ang pagtitiwala sa sarili at sa mga pangarap ay makapangyarihang sandata laban sa kahit anong trahedya. Huwag hayaang sumuko sa pangarap, sapagkat sa bawat pagsubok ay mayroong oportunidad para sa pagangat at tagumpay. Hindi rin gobyerno ang magsasadlak sa atin sa kahirapan sa buhay. Tayo mismo ang magdadala nito. Ako, si Yana, ang halimbawa ng taong lumaban sa hirap ng buhay. Nadapa, ngunit muling bumangon. Nagsikap at higit sa lahat ay nanalig sa Panginoon na maabot ang aking. Grabe, kilala mo na si B-Boy? Siyempre, sa tagal pa naman ni Ma'am Yana na nag-serve dito sa organization. Siyempre, kilala niyo na talaga. Grabe, ang tagal na pala. Kaya nga, Yana, sana huwag kang mapagod tumulong dito sa amin, ha? Kaba, huwag ka mag-alala. Tutulong ako hanggat kaya ko. Salamat. Sa mga panahon na to, nais ko magpasalamat, Panginoon, sa magagandang bagay na nangyayari sa akin, kahit pa ako ay naging makasalanan. Maraming salamat dahil kinaya kong itaguyod ang aking anak. Salamat dahil binigyan niyo siya ng pangalawang buhay. Salamat at nagkaroon ako ng pagkakataon na tumulong sa ibang tao para maibsan pansamantala ang dinadala nilang kahirapan. Sa oras ng dilim na aking nararanasan, ikaw lang ang tanging kong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa lahat.